Ang storyang ito ay pinamagatang Sumpa ba ang malaki? Simulan na natin ang kwento. Ako si Miguel, 26 years old, isang graphic artist dito sa Quezon City. Mabait ako, responsable, family-oriented, at masasabi kong maayos naman ang buhay ko. Pero may isang bagay na matagal ko nang tinatago. Isang bagay na akala ng iba ay blessing. Pero para sa akin, para siyang sumpa. Hindi ko na paliliguin pa. Super dax ako. Isang bagay na imbes na maging advantage, ito pa ang naging dahilan kung bakit 3 beses na akong iniwan ng mga naging girlfriend ko. Ang una kong girlfriend si Christine. Mahal na mahal ko siya. At halos 3 buwan kaming steady. Hanggang sa dumating sa punto na gusto naming maging mas close pa. Pero the moment na nalaman niya yung tungkol sa akin, nagbago bigla ang ihip ng hangin. Ang sabi niya, "Miguel, I'm sorry but I don't think I can handle that." At mula nun, nagbago ang treatment niya. Eventually, she broke up with me. And it crushed me. Akala ko isolated case lang eh. Pero, nangyari ulit kay Maris, tapos kay Denise. Parehong natakot. Parehong lumayo. Hindi man lang nila sinubukang intindihin na may iba namang paraan para maging okay kami. Pwede kami magtry ng ibang bagay. Dahil doon, sinubukan ko makipag-date online. May mga matches naman ako. Kaya lang, once na nalaman nila yung tungkol sa akin, halos lahat sila umaatras kagad. Ang ilan, naging willing. Usually mas older sa akin. Mas may experience. Pero hindi kasi yun yung gusto ko eh. Gusto ko yung kaedad ko. Someone I can grow with. Build something serious with. Kaya madalas, nauuwi sa rejection at frustration ang mga encounters ko. Imbes na excitement, insecurity yung nararamdaman ko. Minsan nga sabi ng barkada ko, "Bro, jackpot ka sa mga bakla. Ang daming papatol yan sa'yo. Panigurado yan." Pero kasi straight ako eh. Hindi ako curious. Hindi ako naghahanap ng ganun. Kaya minsan, napapaisip ako. Gift ba talaga to o sumpa? Ang hirap kasi. Wala naman akong kontrol. Hindi ko naman hiniling na magkaroon ng ganito. Yan ang dahilan kung bakit hirap akong makahanap ng totoong pagmamahal. Sa labas, makikita nila ako bilang masayahin, responsable, at mapagmahal na tao. Pero ang totoo, sa loob ko, may isang lalaking nagtataka kung may babae bang sapat ang tapang para mahalin ako, para tanggapin ako ng buo. Hindi dahil sa kung anong meron ako, kundi dahil sa kung sino talaga ako. Pero hindi ko alam na ang sagot sa mga tanong ko ay hindi babae, kung hindi isang lalaki. Nakilala ko si Marcus sa isang creative collaboration. Isa siyang freelance photographer na kinuha ng company para sa isang campaign. Malakas ang dating niya. Relax lang pero confident. At sa unang meeting pa lang, ramdam ko na kagad yung kakaiba niyang aura. Noong una, hindi ko siya masyadong pinapansin. Barkada vibes lang. Pero habang tumatagal yung mga project namin, lagi ko siyang hinahanap. Hindi dahil kailangan sa trabaho, kundi dahil iba yung comfort pagkasama ko siya. Ay, hindi ko malilimutan kung paano ako unang nakilala si Marcus. Bago pa man kami naging close, isang simpleng aksidente lang ang dahilan.
Nasa pantry ako sa office. Nagmamadali ako kumuha ng kape kasi may meeting kami. Pagligo ko sa hallway, bam! Natapon ko diretso yung mainit na kape sa polo ng isang lalaki. Doon ko unang nakita si Marcus. At oo, ako pa yung may kasalanan. Bro, sorry sobrang sorry, hindi ko nakita eh. Sensya ka na talaga. Dumi tuloy ng polo mo. Relax lang bro. Mainit nga yung kape. Pero, kaya pa naman. Ayos lang. Dahil sobrang nahiya ako, dali-dali kong tinanggal yung extra shirt na dala ko. At inabot ko sa kanya. Ito na lang oh. Malinis to. Pasensya ka na talaga ah. Kinuha niya yung shirt. Tapos ngumiti. At doon nagsimula yung connection namin. Simula nun, nagkikita na kami madalas. Sa shoots, sa lunch breaks, at minsan kahit wala namang dahilan. Kapag magkasama kami, wala akong iniisip na insecurities. Hindi pa niya alam ang tungkol sa sumpa. Pero parang hindi rin naman mahalaga eh. Ang mahalaga sa kanya, kung paano ako tumawa, paano ako magkwento, at kung paano kami pareho nag-enjoy sa mga simpleng bagay. Coffee, music, at mga late night talks pagkatapos ng shoot. Iba ang care na pinapakita ni Marcus. Hindi siya tulad ng iba kong nakilala. Hindi judgmental, hindi curious sa mga bagay na kinakatakutan kong malaman. Basta siya, nakikinig lang. At dahil sa sobrang gaan ng loob ko sa kanya, isang gabi, hindi ko napigilan mag-open up. Nasa rooftop kami noon. Nagiinuman. Tahimik ang paligid. At ako na mismo nagsalita. Alam mo Marcus, ang hirap. 3 beses na akong iniwan ng mga naging girlfriend ko eh. Hindi dahil sa ugali ko kung ano man, kundi dahil sa isang bagay na wala akong kontrol. Sa totoo lang, super ducks ako. At imbes na blessing, naging sumpa siya sa akin. Lahat ng mga babae nakakita nito, inaayawan ako. Napatingin ako sa kanya, handa sa anumang reaksyon. Pagtawa, pagkagulat, o baka panghuhusga. Pero iba yung narinig ko sa kanya. Miguel, hindi yan mali. Hindi mo kasalanan na ganun ka. Kung mahal ka talaga ng isang tao, dapat tanggapin ka niya. Tanggapin niya lahat sa'yo. Flaws man o strengths mo. Hindi mo kailangan mahiya. Kasi ang totoong pagmamahal, hindi lang yung magaganda ang tinatanggap. Pati yung mahirap. Doon ako parang nabunutan ng tinik. Sa unang pagkakataon, may tao nagsabi na hindi kasalanan yung parte ng pagkatao ko na tinuturing kong sumpa. Hindi lang ba sa tao? Si Marcus mismo, na para bang unti-unti ko na yatang minamahal. Ewan ko ba? Ang gulo. At habang tinitignan ko siya, doon ko na-realize, baka nga hindi lang babae ang kaya kong mahalin. Baka si Marcus na yung matagal kong hinahanap. Yung taong tatanggapin ako ng buo. Sa buong buhay ko, malinaw sa akin na straight ako. Babae yung gusto ko. Babae ang hinahanap ko. Yun ang nakasanayan. Yun ang normal. Kaya nga kahit ilang beses akong nabigo, hindi ko naisip na baka may ibang daan. Pero nang dumating si Marcus, unti-unting nagulo ang lahat. Noong una, barkada lang tingin ko sa kanya. Pero habang tumatagal, iba na yung pakiramdam.
Hinahanap-hanap ko siya. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang makausap. At sa tuwing kasama ko siya, pakiramdam ko, ligtas ako. Walang judgment, walang pretension. Doon ako nagsimulang magtanong sa sarili ko. Miguel, straight ka ba? Straight ka ba talaga? Posible ba talagang mahulog ang isang straight na lalaki sa kapwa lalaki? Hindi ko kagad matanggap. Pinilit kong kumbinsihin ang sarili ko na baka admiration lang to. Baka nadadala lang ako sa closeness namin. Pero sa bawat titig, sa bawat ngiti niya, mas lalong lumalalim yung nararamdaman ko. At hindi ko na alam kung saan ako lulugar. Straight ba talaga ako? O baka mas komplikado pa ako kaysa sa akala ko? Marcus! Binabaliw at ginugulo mo yung isip ko. Kinabukasan, halos hindi ako makatingin ng diretsyo kay Marcus. Para akong binata ulit na kabado may tinatago. Pero sa tuwing lalapit siya, parang ang dali lang. Parang walang mabigat. Parang normal lang. At yun yung mas nakakalito. Kasi bakit ganun? Kung straight ako, bakit siya ang lagi kong iniisip? Nasa pantry ako noon. Nakaupo habang inaayos yung laptop. Dumating si Marcus. May dalang 2 coffee. Oh bro, ito kunin mo. Alam ko, puyat ka kagabi sa mga revisions mo. Kapeng matapang para sa'yo. Salamat Naalala mo pa. Umupo siya sa tabi ko. Walang kahit anong awkwardness. Ako lang yung naiilang. At napansin niya kagad. Miguel? Okay ka lang? Parang ang tahimik mo ngayon May problema ka ba? Gusto kong sumagot ng diretsyo. Gusto kong sabihin na, Marcus, ikaw ang problema ko. Kasi hindi ko maintindihan kung bakit ikaw yung nagpapagulo sa isip ko. Pero hindi ko masabi. Hindi ko magawa. Dahil natatakot ako. Wala, Marcus. Pagod lang siguro. Tumango siya at ngumiti. Yung tipong nakaka-comfort. Kahit wala siyang ginagawa. Sa mga sumunod na linggo, mas lalo kaming naging close. Yung simpleng lunch, naging dinner, yung kwentuhan sa office, naging mahabang usapan sa labas, hanggang madaling araw. At habang lumalapit siya, pakiramdam ko, ako yung lumulubog. Hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Pero tuwing kasama ko siya, iba na yung tibok ng puso ko. Hindi na to barkada vibes Hindi ito simpleng admiration. Ito yung bagay na dati para lang sa mga babae ko nararamdaman Pero bakit gayon? Parang kay Marcus ko na nararamdaman. At sa isang lalaki pa. Nakaupo kami pareho sa rooftop. Parehas na nakatingin sa city lights. Tahimik lang. Marcus, may tanong sana ako Oh, sige bro, ano yun? Posible ba na mahulog ang isang straight na lalaki sa kapwa lalaki? Sandaling natahimik si Marcus. Bago siyang umiti. Alam mo, love doesn't really care about labels, bro. Hindi siya nagtatanong kung straight ka ba or bisexual o ano man. Ang tanong lang ni love, masaya ka ba sa taong kasama mo? Doon ako parang tinamaan. Simple lang yung sinabi niya pero tumagos sa puso ko. Kasi sa totoo lang, oo,
Masaya ako. Masaya ako kapag kasama ko siya. At doon, unti-unti kong tinanggap sa sarili ko. Baka nga hindi mali. Baka si Marcus talagang sagot sa lahat ng tanong ko. Baka siya na nga. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin kayang aminin kay Marcus na parang nahuhulog na ako sa kanya. Sa tuwing magkasama kami sa office, o kaya pag nagyayaya siya mag-coffee pagtapos ng trabaho, iba yung pakiramdam. Yung tipong kahit simpleng kwentuhan lang, parang may kulang pag wala siya. Pero lagi may tanong sa isip ko. Pwede ba talaga to? Pwede bang mahulog ang isang katulad kong straight sa kapwa lalaki? Sa totoo lang, hindi ko pa rin alam ang sagot. Ang malinaw lang sa akin, masaya ako pagkasama siya. At sa lahat ng mga tao sa buhay ko, siya lang yung hindi natakot o lumayo nung malaman niya yung tungkol sa akin. Yung sa pagiging daks ko, na para sa iba, na para sa ibang mga babae parang sumpa. Si Marcus lang yung tumingin sa akin na parang wala siyang nakikitang mali. Sa halip, lagi niyang sinasabi na kung mahal ka ng tao, tatanggapin ka ng buo. Flaws, strengths, lahat-lahat, Miguel. At doon ako pinaka naguguluhan. Kasi hindi na lang to simpleng pasasalamat. Hindi na lang to simpleng comfort. Para bang unti-unti na akong nahuhulog. Pero para saan? Para kanino? At hanggang ngayon, wala pa rin akong lakas ng loob na aminin sa kanya. Hindi ko alam kung darating ba yung araw na magagawa ko yun. O kung mananatili na lang itong lihim sa puso ko. Ito yung dahilan kung bakit ko to isinulat, Sir Ren. Para mailabas ko lahat ng nararamdaman ko. Kasi sa totoo lang, ang hirap buuin sa isip ko kung ano at sino ba talaga ako at kung ano ba yung dapat kong gawin. Sa tagal ng panahon, sigurado ako na straight ako. Hindi ako nagkaroon ng kahit anong desire sa kapwa ko lalaki. Pero nung dumating si Marcus, nagulo yung lahat. Yung simpleng pagkakaibigan, yung simpleng care na pinapakita niya, lahat ng iyon nag-iwan ng marka sa akin. At sa tuwing kasama ko siya, ramdam ko yung peace na hindi ko naramdaman kahit sa mga past relationships ko. Kaya ngayon, nalilito ako. Posible ba talagang mahulog ang isang straight sa kapwa lalaki? O baka naman, matagal ko na itong tinatago sa sarili ko. At ngayon lang lumabas dahil may taong gaya ni Marcus na nagparamdam sa akin ng tunay na acceptance. Hindi ko alam kung dapat ko ba siyang iwasan para malinawan yung isip ko eh. O dapat ba magpakatotoo na lang ako at sundin ang puso ko kahit saan man to humantong. May tanong ako sa iyo, Sir Ren, at sa mga tagapakinig mo. Kung ikaw nasa sitwasyon ko, pipiliin mo bang manahimik para hindi masirang friendship? O susugal ka kahit may posibilidad na hindi ka pala gusto ng taong gusto mo sa ganung paraan? Kasi hanggang ngayon, ang malinaw lang sa akin, masaya ako kapag kasama ko si Marcus. Okay, so thank you Miguel for sending your story. It's such a unique one na na-narrate natin dito sa channel, no? Isang confession at paghingi ng advice about love. Pero, teka lang bro, medyo na-curious kasi ako eh. Gaano ba kadaks yan ha? Kasi kung 3 girls na yung umaayaw, PM mo na lang sa akin bro. Hindi, joke lang.
Alam mo Miguel, there's nothing wrong with falling in love or admiring someone. Love is love. And it's a natural feeling. We shouldn't be ashamed of. Ang mas nakakahiya, yung pagnanakaw sa kaban ng bayan. Huy! Bakit naman napunta sa corruption? De, joke lang guys, joke lang. But seriously, normal lang na mali to. Lalo na kung all your life, convinced ka na straight ka. Tapos, biglang may isang tao na parang binago lahat ng pananaw mo sa buhay. Hindi mo naman kailangang i-label agad yung sarili mo eh. Straight, bisexual or whatever. Kasi at the end of the day, ang puso hindi naman nakikinig sa labels yan eh. Ang sinusunod yan, kung saan ka nagiging totoo at masaya. Klaro naman sa kwento mo na si Marcos is not just a friend eh. Siya yung taong unang tumanggap sa'yo ng buo. Walang judgment. And bro, rare yun. Hindi lahat ng tao kayang gawin yan. Ngayon, sa tanong mo kung mananahimik ka para safe yung friendship nyo or susugal ka para aminin yung nararamdaman mo, ito yung masasabi ko. Kung mananahimik ka, let's say, safe ka nga, pero may bigat kang bit-bit. Kung susugal ka, may risk. Oo, pero at least, honest ka sa sarili mo. Ang importante, huwag kang padalos-dalos. Huwag mo munang isipin kung ano yung label mo. Mas unahin mo yung kilalanin kung ano ba talaga yung nararamdaman mo. Then slowly, ipakita mo kay Marcos through actions kung gaano siya ka-special sa'yo. Kung tunay na mahal ka ni Marcos bilang kaibigan man o higit pa, tatanggapin ka pa rin niya. And kung sakali man na hindi siya ganun ka-reciprocal, at least masasabi mo sa sarili mo na naging totoo ka. Minsan kasi bro, ang mas malaking tanong, handa ka bang sumugal para sa chance ng totoong kaligayahan? O mas pipiliin mong manahimik, pero habang buhay mong tatanungin ang sarili mo ng, what if? What if kung umamin ka at si Marcos pala? Matagal ka na ring mahal. What if kung pareho pala kayong natatakot, pero parehong nag-aantay lang sa isa't isa? At what if din, na kapag nagsalita ka, hindi pala ganun yung nararamdaman niya? Oo, masakit. Pero at least, tapos na yung tanong. Hindi ka na mabubuhay sa ilusyon. Pero Miguel, isipin mo rin, what if kung piliin mong manahimik? Oo, safe nga yung friendship nyo. Pero gabi-gabi, may isip mo, baka ito na yung chance na pinalampas mo. Baka siya na yung taong matagal mo nang hinahanap. Pero pinili mong hindi i-pursue. At sa dulo bro, walang makakasagot yan kung hindi ikaw. Ang tanong, alin ang kaya mong dalhin habang buhay? Yung sakit ng rejection o yung bigat ng what if? Guys, we have a new email address. That's mentomenstories@gmail.com. So ilalagay ko na lang yan sa video and sa description box. So please continue sending your stories. At kayo, anong pwede nyong ibigay na advice kay Miguel? Comment lang kayo sa baba dahil for sure, nababasa niya yan. At kung nagustuhan mo ang story natin today, please leave a comment, like the video, and click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga news stories natin. Yun lang at maraming salamat po sa patuloy na pakikinig. Hanggang sa muli.